Aminado ang ilang kongresista na basihan ng ilan ang political survival sa botohan sa impeachment case ni VP Sara. Pero umaasa sila na mananaig pa rin ang bigat ng ebidensya. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante, live mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, ano ang update? Willard, kung si House Committee on Justice Chair Representative Jerby Luis Torrawan tatanungin, mas gugustuhin niyang sa Lunes na maganap ang deliberasyon at botohan kaugnay nga sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero Willard, aminado ang ilang mga mambabatas na may ilang mga congressman raw na imbis na ebidensya, politika ang pagbabasihan nila sa kanilang mga boto. Kagabi, umakyat na sa House Plenary ang Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. At nai-refer na rin to sa Committee on Rules na silang mag-schedule kung kailan ito sasalang sa plenaryo. Pero ngayon pa lang, kinokwestiyonan ni Congresswoman Laila De Lima ang mga mambabatas na posibleng mag-no for impeachment. Anong magiging basehan ng kanilang no vote na hindi naman nag-present ng opposing, ng countervailing o ng counter evidence si VP Sara? So ano magiging basis ng no vote nila? Ayon sa ilang mambabatas, makaapekto ang political pressure sa boto ng mga kongresista, lalo na raw sa mga taga Mindanao at Visayas na kilalang baluarte ng mga Duterte. Kino-consider ng mga bawat miyembro ng Kongreso yung constituency nila, kung may mga sumusuporta ba sa Vice Presidente. May mga mambabatas kasi na gustong makasigurong panalo sila sa 2028 elections na dahilan raw kaya maagang nag-anunsyo ng kandidatura si VP Sara para sa pagka-presidente. Dagdag pa rito, takot rin naman daw ang ilang mambabatas na alisan ang budget ng administrasyon. In any kind of similar situation, palagay ko may mga kanya-kanyang mga concerns at reservations ang bawat member ng House. Of course, sarili nilang desisyon yun. Willard, paliwanag nga sa atin ni Representative Luis Toro na magaganap ang sponsorship kaugnay nga sa Articles of Impeachment once na na-receive na ng mga mambabatas ang kopya ng committee report. At ngayon nga lang, Willard, bago tayo umere, around past 6 p.m., nakita na natin na sa plenary ay natanggap na ng mga mambabatas ang kopya ng committee report number 261, which is ito nga yung naglalaman ng resolusyon at articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So Willard, this time we're looking forward na posible nga na maganap na ang deliberation and even ang botohan sa Lunes. At ayon din kay Representative Luis Toro, Willard, sinasabi niya sa atin na until this time, hindi pa natin masasabi kung may mga mangyayari bang block voting ng mga partido sa impeachment. Willard. Isaiah, may nabanggit na ba kung ang paraan ng pagboto sa Lunes ay voice vote or via nominal voting with explanation? Willard, nakausap natin dyan si Representative Jose Alvarez. Ang sinasabi niya sa atin, ang dahilan nga raw kaya may mga mag-a-abstain dahil nga nominal voting ang magaganap na botohan. Yun yung lalapit sila sa mikropono at nakikita ng publiko ang kanilang boto at i-announce pa nila ito, Willard. Alright, abangan na lang natin ang boto ng mga congressman natin. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.